Good morning, everyone. So we'll start with the signing of our very important agreement with the Philippine Space Agency. So we'll describe this to you later, what this is all about. And then we have some important announcements lang. Well, one very important announcement afterwards. No? Not related to the MOA, but very, very important. So, okay? So we can start. Morning, everyone. Good morning, everyone. Welcome to this momentous occasion, the formal signing of the Memorandum of Agreement between the Department of Public Works and Highways and the Philippine Space Agency. We are holding this event this morning to solidify this partnership, which is a key step in our nation's drive to digital governance and transparency as mandated by President Ferdinand R. Marcos Jr. Seated before us are the leaders who are committing to this groundbreaking alliance that will use space technology to combat corruption. To provide deeper context on how this technology will prevent fraudulent projects and deliver his message, let us hear the statement of DPWH Secretary Vince Dizon. Good morning again, everyone. So first of all, on behalf of the Department of Public Works and Highways, gusto ko pong pasalamatan ang ating Philippine Space Agency representatives led by the OIC, si Ma'am Gay, and my good friend, Deputy Director General Dennis Villarente, who I've worked with in many occasions, on many occasions in the past. So thank you very much. Very important to kasi we want to work with the PhilSA para para ma-monitor natin ng mas maigi ang ating mga proyekto. Alam niyo naman, at any given time there are at least 25 to 30,000 ongoing DPWH projects. And kailangan gumamit tayo ng teknolohiya, no? And we want to thank the PhilSA kasi tutulungan nila tayo para ma-monitor natin, para hindi na maulit itong mga nakita natin nitong mga nakaraang taon, nakaraang dekada na ginuloko lang tayo nitong mga ibang mga tao sa DPWH, no? Na unfortunately, dahil dito, talagang napakalaking pangloloko ang ginawa, no? So, with this, hopefully, with this partnership, it will signal the start of our road towards more transparency and a more effective way of monitoring our projects. So again, Ma'am Gay, Sir Dennis, maraming salamat po sa inyong tulong, and we are looking forward to this very, very important partnership with PhilSA. Thank you very much. From the perspective of space technology, which is the core of this partnership, let us now hear from PhilSA Officer in Charge, Dr. Gay Jane Perez. Good morning, everyone. Secretary Vince Dizon, officials and staff of the Department of Public Works and Highways, colleagues from the Philippine Space Agency, esteemed guests, and members of the media, magandang umaga po sa ating lahat. Today marks another important milestone on how we harness space science and technology to support good governance. Through this Memorandum of Agreement, the Department of Public Works and Highways and the Philippine Space Agency, or PhilSA, join forces to use satellite imagery in making information in infrastructure project more accessible and transparent to the public. By doing this, we empower citizens to see progress on the ground from the vantage point of space. This initiative aligns with the Philippine Space Policy's goal of using space technology to promote accountability, efficiency, and innovation across government. For PhilSA, this partnership reflects the heart of our mission to bridge space to society, to make space data meaningful for communities, and to help government agencies maximize the benefits of our national space capabilities. We will be working closely with DPWH in developing tools for infrastructure monitoring, resource accounting, and project validation using satellite remote sensing, artificial intelligence, and geospatial analytics. We also recognize that this effort goes beyond technology. It is about trust in our institutions,
trust in public service, and trust in the Filipino people's right to information. When agencies like PhilSA and DPWH work together to make government processes more open and evidence-based, we bring the benefit of space closer to our communities. On behalf of the Philippine Space Agency, I thank Secretary Dizon and the DPWH team for their openness to innovation and for seeing the value of space data in advancing transparency and accountability. We look forward to continuing this partnership and exploring more ways that space technology can help build a better and more resilient Bagong Pilipinas. Maraming salamat po. The documents are now ready for signing. We invite our principals to formally affix their signatures on the Memorandum of Agreement. We also recognize the officials signing as witnesses, DPWH Undersecretary Rico Bernabe III and PhilSA Deputy Director General Dennis Villorente. Finally, may we request our four officials to stand up and shake hands across the table for our final group photo. Thank you so much. Thank you. So you want some questions maybe before we do the press con? Maybe? Yeah? On this muna. We'll give it a few questions for us and ano. To ensure everyone gets a Okay, chance, dito muna. yes, please state your name and media organization and limit your questions to one direct question focused on the MOA. Yes, Sir Pat. Ninyo, yung pagsasama niya. Gaano ka-importante ito, sir, sa project ng DPWH at sa taong bayan para... Alam nyo, napaka-importante nito, no? Kasi, alam nyo naman, isa sa mga mabibigat na nadiskubre nating problema dito sa DPWH is yung maayos na pagmumonitor ng mga proyekto. Kaya naman nakalusot itong mga ghost project, itong mga napaka-lantarang paglinlang o pagluloko sa taong bayan, dahil hindi na monitor ng maigi at ng epektibo ang mga proyekto. So, isa ito sa mga gagawin nitong partnership na to, no, na makahanap ng mga paraan para makapag-monitor ng mas epektibo yung mga proyekto ng DPWH. No? Hopefully, ang teknolohiya na dinadala ng PhilSA ang magbibigay talaga ng tulong sa DPWH para ma-monitor natin ng maigi ang mga proyekto. No? Thank you po. So, ang unique data po na binibigay natin dito ay mga imahe kuha ng mga satellites natin. So, sa pamamagitan po nito, we can quantify at makikita natin ng walang biases yung nasa on the ground, yung ating mga proyekto. And with satellite imagery and space-enabled information, madalas din po or frequent din yung ating pag-monitor. So sa loob ng isang taon o dun sa life cycle ng isang proyekto, pwede natin tong makita ng maraming beses po. So simula nung kinoconceptualize pa lang yung sa start ng project, habang ginagawa ito at hanggang makumpleto yung proyekto. At yung maganda po dito, yun nga, no, quantitative means of monitoring. So hindi lang po tayo nag-estimate o nanguhula
kung gaano nakalawak, gaano nakahaba or kalapad yung ating mga proyekto. Ito po ay pwede nating masukat gamit yung ating mga satellite imagery and space-enabled products. Thank you. Morning po, Andrea Taginas from ABS-CBN News. Ma'am, yung technology po ba nito, is it available already or will you need time to work it out then with DPWH to get it up and running? Siguro ako muna. So, itong start pa lang ito, no? Itong pagpirmahan na to, kasi government agency din ng PhilSA, no? This memorandum of agreement will now make it easier for us to work together and develop the monitoring tools that we desperately need to effectively monitor our projects with minimal or zero human intervention. Yun kasi ang critical, di ba? Kasi nakita natin nung nakaraan, may teknolohiya nga, pero minsan namamanipula no, ng mga masasamang tao, no, na gustong itago yung totoong status ng proyekto. So, yun ang gusto namin sanang makipagtulungan sa PhilSA na minimal if not zero human intervention yung pag-monitor. Pero si Doc Gay can maybe talk more about it. Idadagdag ko lamang, no, we will start with what we already have. So meron po tayong mga archive data and also maximizing pati na rin po yung mga libreng satellite images na na-access natin. Now, importante po ito kasi nagbibigay ito ng historical context or information. We can go back several years ago to see kung ano nga bang nangyari doon sa mga proyekto natin. Now, as Sec. Dizon mentioned, tayo po ay makikipagtulungan with DPWH to develop it further, to develop the tools, at yung mga bagong mga imahe or satellite data na i-acquire natin, gagawin po natin ito kasama ang DPWH para makita naman yung kung ano na yung nangyayari sa kasalukuyan. Sir, good morning. Lawrence Tanhoco, Radyo Pilipinas. Sir, may gantong similar project or ang DBM. Ano pong difference ito doon at paano kayo magkakaroon ng coordination kung meron man? Thank you po. Ito po ay complementary efforts po dun sa DIME, Project DIME. Ang Philippine Space Agency ay katuwang din po nung DBM dun sa proyekto na to. So ang kagandahan po nito, nagkikita-kita po yung mga iba't ibang ahensya. No? We have Project DIME, we have the Transparency Portal with the DPWH. So ang ibig sabihin po is ma-optimize natin yung mga resources natin. Kami naman po ay coordinating with each other. Isa na lang po follow-up sa PhilSA, ma'am. Meron pa po ba kayo ibang agency na katuwang dito? Like for example, sa DepEd, moving forward, yung mga classrooms nila and other government agencies po? Thank you po. No? For infrastructure monitoring po, katuwang na din po natin ang Department of Agriculture. Meron din po tayong agreement with BAFE on monitoring farm-to-market roads. So I think it's part din po dun sa mga infrastructure na minomonitor natin dito with DPWH. With DepEd naman po, makikipag-usap din po tayo sa kanila sa pangangailangan nila sa pag-monitor naman ng mga classrooms and other facilities po. And similarly with the other government agencies din po. Next question is from PTV4. Bernard Tharpo, PTV4. Ilang proyekto po ba yung tinitingnan natin or imo-monitor natin using the satellite of PhilSA? And ano pong mga klaseng proyekto yung kailangan nating i-monitor and kailan po ito posibleng maging accessible sa publiko? Ay, Bernard. Oo, no? So, nagwo-work na tayo with PhilSA actually the past couple of weeks. Hintayin na lang siguro natin kapag ready na. Pero lahat ng proyekto ng DP, lalo na yung mga ongoing, ang magiging priority dito. And by the way, sa mga ongoing, kasama na rin dyan yung mga classrooms, kasama na rin dyan yung mga farm-to-market roads, kasama na dyan yung mga ospital. No? So lahat yan, no? Isasama natin initially dito sa ating agreement with PhilSA.
So hintayin na lang natin siguro in the next couple of weeks na para para makita ninyo kung ano yung magagawa natin in partnership with PhilSA. Thank you, Sec. Thank you. Any other questions? Thank you. So good morning, everyone. So we just have an important announcement to make and some details for you. So, good morning. Welcome back from the long holiday, everyone. Just very important, no? I just wanna, first of all, give us a overview of the clear directives coming from the President himself. No, next slide, please. So, as you know, klaro ang direktiba ng ating Pangulo. No? Simple lang yan. No? And siguro masasummarize ko yan dito sa tatlong nakikita nyo ngayon. No? Ang sabi ng Pangulo natin, kailangan bilisan na natin ang pananagot ng mga dapat managot. Kaya nga, makikita nyo ngayon lahat ng mga ahensya from ICI to the Department of Justice, to the Ombudsman, all other agencies, NBI, Solgen,
AMLAC, no, everyone is all working together, kasama ang DPWH, para panagutin lahat ng mga dapat managot. At sa tingin ko, base na rin sa mga usapan namin ng ICI at ng Ombudsman, no, I think hindi na magtatagal at yung unang kaso na final natin nung September 13, malapit nang i-file at dahil doon, makikita nyo na yung mga unang mga tao na makukulong na. No? At sabi ko nga, tingin ko marami-rami ang magpapasko sa kulungan in the next few weeks and few months. No? Dahil nga, nagmadali tayong mag-file ng kaso. To date, I think there are roughly about 4 cases already filed with the Ombudsman. Yung Bulacan, na unang final natin, na 26 na katao, kasama yung 20 taga-DPWH at 6 na kontratista, kasama ang mga Diskaya, ang Wawaw, ang Sims, etc. Yung kaso sa Mindoro, no, involving former Congressman Zaldico at yung kanyang kumpanyang SunWest Corporation, kasama din ang ibang kumpanya ng Diskaya at may kasama ding mga bagong DPWH personnel. Yung kaso sa La Union involving Silver Wolves Corporation na sinasabi nga na ni Mayor Benji Magalong at sinabi na rin ng ating ombudsman na may links kay Congressman Eric Yap, no? At iba pang mga opisyal ng DPWH, ibang opisyal na naman yon. At yung sa Davao Occidental na St. Timothy ng mga Diskaya ulit na binid out noong 2021 at binayaran ng buo noong 2022 kahit na wala man lang anino ng proyektong nandun. Kasama nung mga taga-DPWH yun, kasama nung district engineer doon na si Larete, no, na pasintabi na nga po at medyo namura ko on live television dahil doon sa nangyari noon, no, doon sa sagot na binigay niya sa akin na binayaran niya si St. Timothy kasi daw nangako sa kanya na tatapusin naman daw. Pero obviously hindi naman ginawa, no? At ngayon lang silang Agosto nagsimula ng trabaho noon. So 4 na kaso 'yon. No, hindi pa diyan binibilang yung mga fraud audit referrals ng COA na I think umabot na ng 17, if I'm not mistaken. COA is 9. And then meron pang mga iba, no, na mga kaso. So talagang binibigisan natin ito, no, ayon sa utos ng Pangulo na dapat managot at makulong na itong mga dapat managot habang nakafile ang mga iba't iba nilang kaso sa ating mga korte. At tingin ko nga, dahil nga napakabilis ng umaksyon ng ating ombudsman, linggo na lang ang bibilangin natin at mafa-file na itong mga kasong to, starting with the Bulacan case na final natin noong September 13 in the next few weeks. So, ongoing tayo dyan. At marami pa tayong mga ifa-file na kaso. Tuloy-tuloy yan. I think this week, meron tayong inaasahang ifa-file na kaso ulit sa Ombudsman. I think 1 to 2 cases ang ifa-file natin this week. Hindi ko na muna pangungunahan yung ICI, pero makakaasa kayo within the week, meron na namang bagong mga kasong ifa-file tayo. At tuloy-tuloy yan every week na magfa-file tayo ng kaso. Hindi tayo hihinto hanggat hindi natin ma-file ng kaso ang lahat ng dapat managot. Ikalawa, kailangan ibalik ng mabilisan din ang pera ng mga kababayan natin. At last week, nakita nyo, nag-meeting na kami ulit ng ICI at ng lahat ng mga ahensyang involved dito. At gusto ko ding i-anunsyo, this week, meron tayong ifa-file ulit na 2 kaso sa Philippine Competition Commission. Philippine Competition Commission. Nandun din sila sa meeting namin last week. At
magfa-file din tayo ng I think 2 panibagong kaso this week involving the case na final natin sa La Union at sa Davao Occidental. So, ganyan ang gagawin natin. Tuloy-tuloy tayo dyan. No? At hindi tayo titigil na habang nananagot at makukulong yung mga dapat makulong at managot, hahabulin natin lahat ng mga assets nila para maibalik ang pera ng ating mga kababayan. No? At nag-ununsyo na rin ata ang customs last week, if I'm not mistaken, na magsischedule na sila ng first auction ng mga vehicles na nasa kamay na nila. No? Hindi ko lang alam kung may date na yan, pero parating na rin yan. No? At mangyayari na rin yan in the next few weeks. No? Itong pagbabalik. At ngayon, ang ating Solicitor General, minamadali na rin ang first civil forfeiture cases na ifa-file nila. At tingin ko, parating na rin yan in the next few weeks. So tuloy-tuloy tayo dito sa pananagot, sa pagpapakulong at sa pagbabalik ng pera ng ating mga kababayan. Ngayong araw na to, magfo-focus naman ako dun sa pangatlo, which is yung mga reforma na kailangan nating gawin sa DPWH para hindi na to maulit. Ito mga nangyaring to. Kasi, alam nyo, baliwala din lang ang ating mga effort ng pagpapakulong at pagbabalik ng pera kung hindi natin aayusin at babaguhin ang DPWH para hindi na to maulit-ulit. Nakakalungkot kasi, no, nitong mga nakaraang mga ilang dekada, ang daming mga skandal sa korupsyon, ang daming mga nasisiwalat, pero nauulit naman ulit. So, yun ang gagawin natin. At ang sabi ko nga, nung nag-Senate hearing sa budget, ang Pangulo, hindi niya sinabi sa akin na depensahan ang DPWH. Sinabi niya, reformahin ang DPWH at baguhin ang DPWH. At yun ang gagawin natin. At sa mga susunod na linggo, actually, sa mga nakaraang linggo, marami na tayong mga in-announce na reforma. Pero sa mga susunod pang linggo at susunod na buwan, marami pa tayong iba. And today, I'm going to announce the details of a major reform measure that in my opinion will be the biggest or one of the biggest, if not the biggest, single piece of reform na gagawin natin sa DPWH. At ito ang pagbababa ng overpriced cost of materials sa DPWH. So, ididetali ko na ito ayon na rin sa utos ng ating Pangulo na ayusin na natin ang presyuhan dito sa DPWH. Alam nyo, dekada na ito. Nung Senate hearing, sinabi ko nga, madami ng DPWH secretary ang dumaan, marami ng budget ng marami ng budget ng DPWH ang dumaan, dekada na, pero nandyan pa rin ang overpriced cost of materials. Overpriced siya dahil alam natin na kung bibili tayo ng mga materyales tulad ng semento, ng rebar, ng bakal, ng asfalto, ng graba, ng aggregates, ng sand, alam natin na hindi yan ang presyo sa merkado. Mas mataas ang presyo dito kaysa sa presyo sa merkado. At dahil dyan, sabi na rin ng ating Pangulo, yan ang isa sa mga pinanggagalingan ng pagnanakaw ng pera ng mga kababayan natin. So, bago ko i-detalye ito, uulitin ko lang yung sinabi ng ating Pangulo bago siya umalis nung Huwebes papuntang South Korea sa APEC. So, can we just play this before we go to the details? Thank you. Project costs with real market prices and reducing these by 50%. So let me be clear. The quality of what we build will not be compromised. The only thing weakened will be corruption. This is the accountability that our citizens deserve. It will not be limited to the public works, but we shall be the norm across all of government. We are reducing costs for 2026, all the FMRs, the irrigation, classrooms, and hospitals.
In this light, the DepEd, DADILG, DOH, DOTR, NI, and all other relevant agencies shall immediately follow the same pricing system as that of the DPWH. The savings we secure will go where they matters most. The programs that uplift families, support livelihoods, and strengthen communities. Because when our people grow in capability and confidence, the nation grows with them. A government that honors public trust, a nation that stands firm on integrity. This is our promise. And real change for Filipino today and for all generations to come. So, ulitin ko yung sinabi ng Pangulo, no? Real change, lasting change. Ito ang ikatlong direktiba ng Pangulo sa atin. Kailangan nating reformahin ang DPWH at ang iba pang mga ahensya, ayon na rin sa ating Pangulo. At ito ay gagawin na natin simula ngayon. This has never been done before to this extent. No? And I am here to give you the details of the initial pa lang ito, bringing down of the cost of materials, starting with cement, asphalt, steel, gravel, sand, and other aggregates. Wala pa yung mga architectural finishes, meaning yung pagpapagawa ng mga classroom. Wala pa yon. Wala pa yung bubong. Wala pa yung pagpipintura ng mga classroom. Pag-aayos ng mga ospital. Wala pa yon. Ginagawa pa natin yon ngayon. Pero ngayon, mag-a-announce na ako ng mga ibababa nating mga materials base sa nakita natin na presyo sa merkado. Okay. So, next. So, asphalt. So, nakikita nyo yung mga pula, yan yung mga above 50%. So, this is broken down by region. No? Ranked by the highest variance. So, makikita nyo yung previous cost ng asfalto per metric ton dito sa unang column. At makikita nyo, in some cases, gaya ng sinabi ng ating Pangulo, mahigit pa sa 50% ang diferensya. So, sa Region 4B, for example, no? Halimbawa, dun sa mga nakita nating mga proyekto sa Mindoro, no? 23,650 ang presyo ng asfalto per metric ton. Pero base sa nakita natin sa merkado, wala pang 6,000 pesos yun. 75% ang variance sa asfalto. So, on average, 50% ang average nito. At yan, makikita nyo. Bibigay namin po sa inyo ito. Pwede nyo na mga picture na. Nakikita na ng mga kababayan natin to. Ganyang kalaki po ang diferensya. Mapapansin nyo, bawat region, iba-iba naman talaga ang presyo. Iba-iba ang presyo eh. Kasi ibang source, may mga iba, mas madali, may mga iba, mas mahirap. Sa private sector, ganyan din. Bawat lugar, iba-iba din. Pero, makikita nyo, across the board, lahat mataas. Meron namang mga region, tulad ng Region 10, hindi ganong kataas. Ito yung ginagagay namin na green, na hindi ganong kataas, below 10%. No? Pero, makikita nyo, dito pa lang, sa asfalto, napakalaki na ng diferensya. Next. Sheet pile. Alam nyo yan, mga sheet pile. Yung mga nakita nyo, na ginagamit na, hindi yero yan. Yan yung mga binabaon. Yan yung nakita natin sa Oriental Mindoro, halimbawa, na binaon pero maigsi. Imbes na 12 meters, 3 meters lang. No? Again, sa mga ibang regions, tulad ng Caraga at Region 12, above 50% yan. No? On average, it's 36% ang diferensya para sa sheet pile. So makikita nyo, no? Napakalaki ng diferensya, no? Sa iba't ibang rehiyon. Next. Gravel, grade 1. Graba. No? Makikita nyo, ganun din. No? Makikita nyo yung mga malalaking diferensya. Ang Region 13 at Region
4B ulit. No? From 1.6 sa Region 13, 601 lang. 62.5% variance. Sa Region 4B, 1.4, pero 606 lang. 57.7% variance. Average. Pero makikita nyo, meron din namang hindi ganun kalalaki. Like Region 11, Region 1, no, 9.4% lang. Sa Region 11, sa Region 1, 9.13% lang. Sa Region 4A, 3%, Region 10, 1%, Region 8.59%. Meron namang hindi ganun kasama. No? Pero, marami ding mga napakalalaki. Next, sand. Ganun din. No? Dito naman, NCR naman. No, 1,314. Pero, nakakita tayo na 450 lang. No? 65.7%. Region 13, ulit. 1,4,556 lang. Region 4B na naman. 1,538, pero 620 lang. 60% halos. So yan, makikita nyo. Meron din namang hindi ganun kataas. Region 1, hindi din ganun kataas. 8.8 lang. Region 10, 5, etc., etc. No? Next. Reinforcing steel bar. Grade 60, ganun din. No, again, 13 na naman. 98.9%. Pero 39.2 lang, 39.3, 60%. For an average of roughly about 32%. So, dyan yung makikita, no? Talagang napakalayo. No? Ngayon lang ginawa to sa aking pagkakaalam, no? Na talagang hinimay isa-isa. Dati, I think yung kay Sec Babes, I think reduce lang roughly by 10% across the board. Pero ngayon lang talaga natin ina-isa-isa, and I'd like to thank the team of OIC Undersecretary Lara. Sila ang nagtrabaho talaga nito, in the team of USEC Nick. No? Talagang inisa-isa nila to. No? No? At kung ongoing pa yung paghihimay, pag-isa-isa, doon naman sa iba pang mga materyales. No? Next slide. I think semento na to. No? Next. Ay daw, cement na to. No, cement hindi masyado. No? Minus 10% lang ang variance, no? So yan, no? From 241 sa NCR, 169, medyo mataas-taas pa rin, 29%, ay 29%. Pero meron namang, in fact, merong mga 1.3% lang sa Region 1. Napakababa ng diferensya sa Region 1, from 226 to 223. No, pero nandyan pa rin yung mga yung Region 13, Region 4B, ganun pa rin, no. So again, no, uulitin ko, no. Matagal nang ganito ito. Hindi lang to ngayon. Dekada na to na ganyan, na malalaki ang diferensya. Pero kailangan na nating gawin ito ngayon. Sabi nga ni Pangulo, real and lasting change. Kasi ngayon, pagka nababa na natin ito, medyo kahit papano, sabi nga ni Pangulo, mami-minimize natin ang opportunities for corruption. Bakit? Kasi dati, dahil overpriced, madaling mangurakot. Kasi alam mo, overpriced eh. Di ba? Dun sa budget niyan, overpriced. Pero pag binili mo, alam mong hindi naman yun ang presyo eh. So, saan napupunta yung perang yun? Obviously, in all likelihood, napupunta yan sa pagnanakaw. So yun ang sinasabi ng Pangulo, na matagal nang nangyayari, pero ngayon lang talaga natin, talagang gagawin ito ng masinsinan at tunay na pagbabago. Sabi nga ng Pangulo, real and lasting change. So, next, ito, may ready-mix concrete. Ito, hindi masyado. No? Yung ready-mix concrete, correct me if I'm wrong, ito yung hinalo na yung buhangin, yung nakamix na yung konkreto sa aggregate, sa sand, no? So, yan, medyo hindi masyadong mataas. Pero meron pa rin, no? Na medyo mataas pa rin, no? Pero on average, may mga iba nga halos wagang pagbabago, no? Yun na rin, no? Pero, binaba pa rin natin on an average of 7%. So,
Again, ulitin ko, nagsimula pa lang tayo. Nagmamadali kayo masyado. Ulitin ko, sa ano pa lang to, no? Yung mga nakita nyo ngayon. Cement, ready-mix concrete, asphalt, steel bar, sheet piles, sand, and gravel. Pero marami pang iba, ito naman yung related sa mga buildings na tinatayo natin tulad ng mga school building. So, pintura, roofing, finishing, etc. Yon, kailangan din natin tignan yon. No? And we will come up with a report also very soon. And we will also bring that down. No? So, yan, ito naman yung sinasabi ni Pangulo na DepEd, DOH, ayan, pag-uusapan natin yan. Kasi marami sa mga pinapagawa ng DepEd at DOH, yan yung mga merong architectural finishes na ginagawa pa natin ngayon. Ito mostly kalye, tulay, no? Flood control, obviously, kasama dyan. No? So we will be working with the other agencies like DOTR and DA, no? And other infrastructure agencies para ibaba na rin yung kanilang mga prices of these materials. So with that, ano ang translation nito? Dahil nababa na natin itong semento, graba, asfalto, etc., etc. Ano ang translation nito sa dagdag na benepisyo para sa mga kababayan natin? At nag-estimate ang group nila Undersecretary Lara. Asfalto, additional 1,600 kilometers of roads pala ito. These are roads. Additional 1,600 kilometers of concrete road. Can you imagine? Dagdag na 1,600 na kilometro ng kalye yan. Dahil lang sa pagbaba natin ng materyales. So you can just imagine, no, yung dami ng mga kalye nating madadaga pa kasama na ang mga farm-to-market roads dyan. Asfalto naman, 1,000 additional kilometers of asphalt ang pwede nating idagdag dyan. So yung mga baku-baku nating mga kalye dyan na nakikita natin all over the country, lalo na sa mga malalaking syudad natin tulad ng Metro Manila, Cebu, Davao, Bacolod, Iloilo, Baguio, 1,000 additional kilometers. And ang total monetary value nito, according to the group nila Yusek Lara, nila Yusek Nick, 60 billion in estimated total savings sa 2026 budget. Ang ini-estimate natin. So kaya sinabi ko, this is probably the single biggest reform ever sa DPWH na in-initiate ng ating Pangulo. Kasi hindi mo na pwedeng baguhin yan eh. Kahit na sino pang administrasyon, hindi na pwedeng baguhin yan. Kasi yan na yan, pinirmahan ko na ito nung Webes. Pinirmahan ko na ito nung Webes, no, bago magbakasyon. And we will give you copies of the signed documents based on the President's directive. Hindi na pwedeng mabago yan. Kasi ngayon, mag-a-adjust na lang yan to market levels. No, future DPWH secretaries, hindi na nila mababago yan. Unang-una siguro, mahiya naman sila kung baguhin nila yan. At ibalik nila ulit dun sa plus 70%, plus 50%, plus 30%. Hindi na yan. Ngayon lang yan. This is, to me, the directive of the President to do this is probably the single biggest reform in the DPWH ever. And this will really do a lot, no, to curb corruption, but still maintain quality. If the private sector can build a road at those prices, why cannot government do the same? Walang rason kung bakit hindi, di ba? No other reason. Except for corruption. That is the only reason why that has been done. So with that, again, hindi pa to tapos. Marami pa tayong i-announce in the future. Hopefully, let's give the team of Yusek Lara and Yusek Nick the next couple of weeks to do this, but I think we can do it similar to what we have done with the prices I've just shown you.
we will give you copies of this as well, and para mapakita nyo din sa ating mga kababayan. So with that, again, thank you very much. We're now, all of us here are open to questions on this. Thank you very much. Good morning, Gerard de la Peña from TV5. Hi, Sir Nick. Long time no see. Sir, Sec Vince, bale ito po, kung dati po 70+% higher yung presyo ng materyales, up to what extent po natin ibababa? Market level prices po? Market level. And ano Market pong, level na yan. ano po magiging implication nito dun sa 2026 budget na naisubmit na po at dinidinig na ngayon? Ito ay sinubmit ko nung Thursday or Friday kay Senator Win Gatchalian. At dahil ito rin ang hiningi niya sa atin nung budget hearing last Monday, so we will leave it up to the wisdom of Congress what to do here. Pero ang napag-usapan nung budget hearing natin is magkakaroon ng parang provision sa GAA, sa General Appropriations Act, sa budget para alamin kung saan mapupunta ang savings na ma-generate nito sa 2026 national budget. And then also, the President has also given his suggestions already, no, dito sa mga kung saan ito pwedeng mapunta. Pero ano yan, we will leave it up to kasi ang budget ay nasa Kongreso na, and they have the power to amend, no, to amend the budget. So it is we give it up to the wisdom of Congress, specifically our senators who are now in charge of the budget right now. By the way, can I just say, hindi lang sa 2026 budget namin to i-apply. Yung order ko applies this even for 2025 projects na hindi pa na-award, na wala pang kontrata, na pinoprocure pa lang. So yung mga projects na pipo-procure pa lang na inabutan nito, magbabago na yon. So 2025 pa lang, magkaka-savings na. Hindi ko lang alam kung magkano yon, aalamin ko pa kung ano pa yung mga projects na ipo-procure pa lang ngayon para sa 2025 budget, pero pati yung 2025 budget, applicable na ito. Hindi lang 2026. Ng presyo. So can we give assurance po Yes, sir. na ito po nasa quality po yung mga products at wala pong sasagot na engineer stating na hindi kasi ang comparison ninyo is mga substandard o mga low quality na mga gravel, sand, etc. Thank you po. Unang-una, ang dagi nyo namang maloko, dagi nyo namang maboga, naniniwaga naman kayo dun. Anyway, sinabi na rin ng Pangulo natin kanina dun sa video na pinigay natin, it will not sacrifice quality. What it will do is curb corruption. Yun ang sinabi ng Pangulo natin kanina nung Webes bago siya umalis papuntang South Korea. Unang-una, kung nagagawa ng private sector ang kaparehong mga proyekto, kalye, asfalto, etc., sa presyong yan, dahil yung mga presyong nakita nyo, accredited suppliers lang yan. Accredited private suppliers yan. Yan din ang mga supplier ng SM, ng Mega World, ng Robinsons, ng San Miguel, ng Metro Pacific. Yan din yon. So, sisiguraduhin natin na kalidad pa rin ito, gaya ng direktiba ng, sinabi na rin yan sa direktiba ng Pangulo, pero dun sa tamang presyo na. At we will strengthen further our quality assurance monitoring under the office ni Undersecretary Lara. No, i-strengthen natin yan, kasama na rin dyan yung pag-monitor natin with the other agencies, kasama na rin dyan yung pag-monitor natin with civil society na pinirmahan natin yung napakarami nating mga agreements to monitor projects.
project implementation, not just with government agencies but also with civil society. Pero ulitin ko, sinabi ng Pangulo, we will not sacrifice quality, we only want to curb corruption. Sir, Lawrence Tanhoco, Radyo Pilipinas. Sir, di ba tong overpricing, hindi po ba illegal to? And if illegal siya, meron bang mga mapaparusahan na mga employees ng DPWH na nag-overprice before? Pinag-aaralan ngayon ni Undersecretary Rico at ng ating mga abogado kung ano ang potential liabilities dito. Sir, Bernard Ferrer, PTV4. Sir, naging factor din ba yung overpricing na yan para dun sa presyuhan naman ng ginawang or yung mga ghost project natin kaya lumobo yung mga presyo nun? Oo naman. Oo naman. Kita nyo naman Can you go back to the tables? Punta kayo doon sa rebar. Yan, sheet pile. Sheet pile. Diyan pa lang yun. Kita mo na yun. Di ba? Yan ang mga component ng flood control Siyempre, kasama yung graba, asfalto, graba, simento, buhangin, lahat yan. Kasama doon yan. So, siyempre, kasama yan. Kasama yan doon sa sinabi nga ng Pangulo natin, opportunities for corruption. Yun ang binabawasan natin dito. So sir, additional cases po ba ito for the contractors? Pinag-aaralan ng mga abogado natin kung ano ang mga pwede pa nating, how they are liable. Not just contractors, but also people within the department. Sir, balikan ko lang yung na-mention mo kanina, may mga magpapasko sa kulungan. How confident are we dun sa kalakas yung kaso natin laban sa mga contractor ng ghost project? And sa tingin nyo, ilan yung posibleng mga personalities na mapakulong natin bago matapos yung taon? Very, very confident. Kasi nga, dahil most of them ghost project, simple lang naman yun May proyekto dapat. Ito ang budget. Binayaran mo ng buo, pero walang ginawa. Di ba klarong-klaro yun? Na ninakaw yung pera doon? Binayaran mo ng buo, tapos walang ginawa. Di ba? Sabi nga yung district engineer, di ba? Binayaran ko po kasi nangako po, natatapusin po Pwede ba yun? So very clear yon. And we're very, very confident na kulong to mga to. And nagsabi na rin ng Ombudsman, nagsabi na rin ng DOJ, maraming magpapasko sa kulungan. As for the number, well, pwede mo naman nating i-compute yun Yung sa Bulacan, 26 yun. Yung sa yung sa Mindoro, siguro, ilan yun? Mga 15 ata yun. Yung sa La Union, baka mga 48 ang total, no? Pero hindi pa kasama si La Union nata doon. Ay, si Mindoro doon. DPWH pa lang pala yun. 48 na yun. 48 na yun. DPWH pa lang yun. Siyempre, may mga contractor pang iba. Sir, So, Lawrence, definitely, mahigit 50 yan. Baka mga 60 siguro ang estimate ko. Thank you, Sec. Sir Lawrence po ulit. 60 yung tingin ko. Mabilis naman yung mga kasong yan Yan. Sir, baka matanong lang, baka masagot nyo rin. Baka may politiko na kasama dito, sir, sa mga makakasuhan. Ayoko munang pangunahan ang ombudsman. Pero may mga politiko nang nakasuhan. Kamukha ni former Congressman Zaldico. Nakasuhan yon. Meron na rin mga ibang politikong na-mention. Tulad ni Congressman Eric Yap on the La Union case sa Silver Wolves. Although wala pang kaso yung kay Congressman Yap, pero na-mention na siya as person of interest. So hindi natin alam kung ano ang mga ifa-file ng ombudsman sa Sandigan Bayan at sa mga korte. So siguro abangan na lang natin yun. Sec, so yung pagbaba po ng mga cost of materials, since may mga overpriced by 74%, mga ganun po. So not necessarily across the board, 50 yung pagkakakat sa price. Hindi, nakita nyo naman, iba-iba No? Iba-iba.
Iba-iba. Kasi may mga matataas sobra, meron din naman mga mabababa, o halos pareho lang. So, it's really dependent dun sa materyales at depende kung saan. No? At nakita natin, may mga umabot pa nga, 70 pa. And ano na lang din po, how are we going to monitor this nga na masunod po yung bagong prices? Unang-una, automatic na yan. Pag binaba ang presyo ng materyales, yung budget ng yung tinatawag nilang actual budget of the contract o yung ABC. Meaning pagka ikaw ay nagpabid ng kalye, no? Yun automatic bababa yun. Oo, yung estimate ng ahensya. Kunyari, yung project ngayon sa 2026 budget o to even 2025 na hindi pa napapabid, 100 million. So pagka in-input na itong mga bagong presyo na to, dun sa proyektong yon base sa dami ng simento, dami ng bakal, dami ng graba, dami ng asfalto, at gagamitin na itong mga bagong presyong to, yung budget na yon automatic bababa na yon. At makakatipid na kagad ng gobyerno doon. So yun ang mangyayari dyan. Yes, Maki. More on what you were already explaining with the new prices. Can you walk us through it a little bit, just a short one? Paano ba yon? DPWH kasi yung nagbibigay ng presyo. DPWH ang nag-aano ng estimate with the materials? Ang ginawa namin dito, kasi ang utos ng Pangulo, di ba? Ipantay sa presyo ng merkado. Kasi nga nakita natin, ang layo sa presyo ng merkado ng mga presyo ng bakal, simento, graba, etc., asfalto, etc. So, ang ginawa ng team ni Yusek Lara, chinek yung presyo ng merkado. So, accredited suppliers ng iba't iba, asfalto, simento, sorry? Sa normal process ng DPWH, kunyari when you're preparing the budget, kunyari with the old prices, when you're preparing the budget It's for a based on the certain- old prices. It's based Of on course. the prices na DPWH din yung nag-set. Ibig sabihin. That's why there's Tama. overpricing. Tama. Meaning, DPWH din ang nagsabi na ang presyo ng simento, ito, pwedeng gawing ganito. So, pagka nag-budget si DPWH, para sa isang kalye, isang tulay, isang flood control, ito ang presyo ng simento, yung mga luma. No? Pero ngayon, ang ginawa natin, inano natin yon, no? Binago natin lahat at chinek natin kung ano ang presyo sa merkado. Babasek yung project cost, Tama. bababa na yung ipapabid ninyo. Tama. Thank Tama you, po. Sec. Okay? Thank you very much. Wala nang tanong? Sige, so we will give you copies of this presentation as well as the document that I signed last Thursday. No, the new CMPD for those ang tawag doon, materials, construction materials. And then kapag na-assess na namin yung iba, which is, Yusek Lara, mga gano'ng katagal? Okay, so with that, maraming salamat po. See you again in the next few weeks pag nag-file kami ng bagong kaso this week. Thank you.